Tahimik ang bahay, pero ang isip ni Sheen ay maingay. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa kusina. Hawak ang tasa ng kape na matagal ng malamig at pagkain. Sa harap niya, nakasandal sa counter si Christine. Nakaputing blouse, maayos ang buhok, nakangiti na naman ang plastic. Hindi ka pa rin kumakain, lumalamig na yan. Puna ni Christine sa kanya. Ngumiti si Sheen. Mamaya na, di naman ako masyadong gutom. Sa kabilang dulo ng kusina, abala si Jack sa cellphone niya. Nakatalikod, kunwari may binabasang email. Ngunit kilala ni Sheen ang asawa niya. Ang bahagyang paninigas ng balikat, ang pag-iwas ng tingin, ang madalas na pag-check ng oras, ay senyales na may tinatago ito at alam ni Sheen yun. May lakad ka ba mamaya? Kaswal na tanong ni Sheen na parang walang ibig ipahiwatig. Oo. Sagot ni Jack. Medyo nagulat. Meeting lang. Late ako uwi. Nagkatinginan sina Sheen at Christine. Isang iglap lang, pero sapat para makita ni Sheen ang mabilis na pag-iiba ng ekspresyon ni Christine. Isang kisap ng kaba na agad tinakpan ng ngiti. Busy talaga kayo lately, no? Buti ka pa, Sheen. Ang haba ng pasensya mo sa pagiging abala ni Jack. Ganun talaga eh. Pagpapasensya. Pero, alam mo naman siguro na kahit sino naman, nauubos din ang pasensya kapag tumagal. Pero, ganun talaga. Marriage is about trust. Bahagyang napalunok si Jack. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang katahimikang yon, binalikan ni Sheen ang unang piraso ng ebidensyang napansin niya. Ang gabing umuuwi si Jack na may pabangong hindi kanya. Ang mensaheng biglang na-delete. Ang tawag na sinasagot nito sa banyo. Dahil doon, naghinala si Sheen. Dahil hindi ganun ang pagkakakilala niya sa asawang si Jack. Christine, naalala mo ba yung sinabi mo sa akin last week? Napalingon si Christine sa kanya. Ano yun? Yung sabi mo na may kilala kang lalaki na hindi marunong umuwi sa asawa niya? Pagpapatuloy ni Sheen, kalmado lang ang boses. Natawa si Christine ng pilit. Ay, biro lang yun. Alam mo naman ako eh. Okay. Joke lang pala. Tumango si Jack. Parang sumasang-ayon sa wala namang sinasabi. Maya-maya tumunog ang phone ni Jack. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Oo, papunta na. Tumayo siya at dinampot ang jacket. Alis na ako. Mag-ingat ka, sabi ni Sheen. Diretso ang tingin sa asawa. Lumapit si Jack at hinalikan siya sa noo. Pagkaalis ni Jack, bumuntong hininga si Christine. Grabe, ang aga ng meeting niya. Ganun talaga. Sagot lang ni Sheen. Tumayo siya at inilagay sa lababo ang tasa. Christine, may tatanong ako. Sure. Sabi nito pero bakas na ang kaba. Kung sakaling may babaeng umaaligid sa asawa ko, kabit, ganon. Sa tingin mo anong dapat niyang gawin? Nanigas si Christine. Hindi ko alam. Depende. Kung malaman ko na may kabit yung asawa ko, anong dapat kong gawin? Kung mahal ka pa niya, baka pwede pang ayusin. At kung ang kabit ay kaibigan niya? Sheen, ba't mo naman tinatanong yan sa akin? Ngumiti si Sheen. Isang ngiting hindi umabot sa mata. I'm just curious. Nagkunwari si Christina tumatawa. Ang bigat naman ng usapan na to. Hindi ba? Pero interesting, right? Maya-maya tumayo na si Christine. Alis na ako, may lakad din ako eh. Sure, salamat nga pala sa pagdaan dito. Pagkaalis ni Christine, umupo si Sheen sa sofa. Hinayaan ang sarili na huminga. Inabot niya ang cellphone at binuksan ang gallery.
Isang litrato, naroon si Jack at Christine, magkatabi sa isang restaurant, kuha sa refleksyon ng salamin. Alam ko na, matagal na, at maghanda kayong dalawa sa gagawin ko. Bulong niya sa sarili. Napangisi si Sheen. Imbes na masaktan, natutuwa pa siya dahil walang kaalam-alam ang kanyang kaibigan at asawa na matagal na silang booking. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging tahimik. Pinagmasdan niya ang galaw ni Jack, ang mga alibay nito, ang mga oras ng pag-alis at pagdating. Pinagmasdan niya rin si Christine, ang madalas na pagbisita sa kanila, ang sobrang pagiging maalaga sa kanya, at ang palihim na pagtingin nito sa asawa niya. Isang hapon, nagkakape silang tatlo sa sala. Sheen, ba't parang ang payat mo lately? Puna ni Christine sa kanya. Stress, pero I'm okay. Kung may problema ka, pwede mo naman akong kausapin eh. Sabat ni Jack. Talaga? Of course. Good to know. Nagkatinginan ulit si Jack at Christine. Sa pagkakataong ito, hindi na iniwasan ni Sheen ang pagtitig kay Christine, na napansin naman ito kaya napaiwas ng tingin ng dalaga. Sa gabing yon, mag-isa si Sheen sa kwarto. Umupo siya sa gilid, hawak ang wedding ring. Hindi niya na ito tinanggal. Hindi pa. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang refleksyon niya ay kalmado, pero ang mga matay alerto. Kung gusto nila ng laro, sasabayan ko sila. Samantala, magkasama naman si Christine at Jack sa sasakyan ng lalaki. Tumatawa habang hawak ang iced coffee. Nakataas ang paa sa dashboard na para bang wala siyang kailangang isipin kundi ang sandaling ito. Grabe ka. Kapag nakita ka ni Sheen na ganyan umupo. Tumawa si Jack habang nagmamaneho. So what? Putol ni Christine, nakangisi pa. Tumawa si Jack. Ang tapang mo talaga. Saglit silang nagkatinginan. Alam mo, kanina sa bahay, kala ko may napansin siya eh. Si Sheen? Umikot ang mga mata ni Christine. Please, sobrang bait nun. Sobrang tahimik. Hindi siya yung tipo na maghihinala. You're not sure? I am sure. Kilala ko siya matagal na. Huminto sila sa isang maliit na cafe sa gilid ng highway. Paborito nilang tagpuan dahil walang nakakakilala sa kanila. Pagpasok pa lang, magaan na ang kilos ni Christine. Inalalayan siya ni Jack sa paglakad. Bahagyang nakahawak sa braso. Umorder sila at naupo sa sulok. Cheers! Cheers! Uminom sila doon. Natawa naman si Christine bigla. Anong pinagtatawanan mo? Oh, naalala ko lang na dati kapag ganito tayo tumatawa, nagigilty pa ako. Eh ngayon? Ngayon masaya lang. Masama yan. Masarap kaya? Yumuko siya palapit kay Jack. Aminin mo na, mas masaya ka kapag kasama mo ko, di ba? Hindi agad sumagot si Jack. Tumingin siya sa mesa, sa baso, saka muli kay Christine. Hindi dapat. Pero, kita mo? Tumawa si Jack at napailing. Naglandian silang dalawa doon, pero wala silang kaalam-alam na may nakasunod na sa kanilang dalawa, na siyang inutusan ni Sheen. Nagpatuloy ang lihim na pagkikita ni na Christine at Jack dahil akala nila hindi malalaman ni Sheen ang kanilang pagtatraidor. Hanggang isang hapon, inimbita ni Sheen si Christine sa isang hapunan. Pero may balak talaga si Sheen. Ang ganda ng setup. Parang may special occasion ah. Ngumiti si Sheen habang inaayos ang manggas ng kanyang blouse. Wala naman, namiss lang kitang kasama. Talaga? Napatingin sa kanila si Jack. Eh, di ba busy kayo pareho? Busy, oo. Pero syempre kailangan ng quality time din yung magkaibigan, di ba? Tumango si Christine kahit bahagyang naninigas ang balikat niya. Right. Umupo si Jack sa gitna. Sinusubukan niyang gawing maayos ang gabi. Nagbiro siya. Nagkwento tungkol sa trabaho.
Tumawa si Christine. Ngumiti si Sheen sa tamang anggulo. Pero sa ilalim ng mga kubyertos at pinggan, may gumagapang nakakaiba. Ikaw pala ang nagluto? Tanong ni Christine. Tinutukoy ang ulam na maayos na nakahain. Yes, syempre gusto kong ako naghahanda kapag may bisita. Ang sweet mo talaga? Sabi ni Christine. Jack, ang swerte mo ah. Ngumiti si Jack ng pilit. Oo nga. Kinuha ni Sheen ang serving spoon. Nilagay ang ulam sa plato ni Christine. Pagkatapos sa sarili niya, saka kay Jack. Bago tayo kumain, may napanood kasi akong series kagabi. Biglang sabi ni Sheen. Oh, anong genre? Thriller. Tungkol sa kabit at asawa. Bahagyang natigilan ang kamay ni Christine, pero mabilis niyang tinakpan. Uso talaga yan ngayon. Sa series, nalaman ng legal wife na may kabit ang asawa niya. Sheen? Napalunok si Jack. Let me speak. Interesting kasi. Tumango si Christine. Anong ginawa ng legal wife? Pinatay niya? Tumigil ang lahat. Biglang kinabahan si Christine. Pinatay? Grabe naman yun. Hindi agad. Pinag-isipan niya muna. Tahimik lang, nag-observe, tapos nung sigurado na siya, tinapos niya yung kabit at mister niya. Napatawa si Jack ng pilit. Serious lang yan. Imposibleng mangyari sa totoong buhay. Maybe, pero kung ako yun, kung may kabit ang asawa ko, papatayin ko agad. Tumawa si Christine, kinakabahan naman si Jack. Joke ba yan? Hindi. Tumahimik ang mesa. Ang tunog lang ng kutsilyong bumagsak sa plato ni Jack ang maririnig. Sheen? Masyado maganda ang gabi. Huwag natin pag-usapan ng ganyan. Nagkukwento lang naman ako. May ganyan talaga. Singit naman ni Christine. Anyway, kain na tayo. Baka lumamig yung pagkain. Sinimulan nilang kumain. Mabagal ang bawat subo. Si Christine ang unang kumuha ng ulam. Kinuha ang kutsara. Sinubo ang unang sandok. Pero bigla siyang napahiyaw. Agad niyang iniluwa ang laman ng kanyang bibig. Tumayo siya. Napatumba ang upuan. Ano to? Sigaw niya at nanginginig na. Christine, ano nangyari? May butike! May butike sa pagkain ko! Napatingin si Jack sa plato. Nandun ang isang butike na nakahalo sa ulam. Diyos ko, Sheen ano ba? Kalmadong tumayo si Sheen. Lumapit siya sa mesa. Tiningnan ang plato ni Christine. Saka ang sarili niyang pinggan. May butiki rin. Ay, oh my God, may butiki rin pala. Pati yung akin. Napatingin si Christine sa kanya. Ang mga matay puno ng takot at galit. Anong klaseng pagkain to? Di ko alam. Baka biglang pumunta yung butiki sa niluto ko. Pasensya na. Nanginginig pa rin sa kaba at takot si Christine na halos umiyak na. Nais man puntahan ni Jack ang babae, pero baka mahalata silang dalawa. Tinanggal naman agad ni Sheen ang pagkain na may butiki. Nagtungo siya sa kusina at lihim na natuwa, pero matalim ang kanyang tingin nang makitang niyakap ng kanyang asawa ang kabit nito na kanyang kaibigan. Nagsisimula pa lang ako, kaya humanda kayong dalawa. Kinabukasan, tahimik ang law office. Nakaupo si Sheen sa harap ng mesa ng abogado. Sa tapat niya ay si Attorney Manuel Reyes. Nasa late 40s, kalmado ang muka. So, gusto niyong mag-file ng annulment? Yes, sagot ni Sheen ng walang pag-aalinlangan. May grounds po tayo. Adultery? Emotional abuse? May ebidensya ba? Kinuha ni Sheen ang envelope sa bag niya at nilapag ito sa mesa. Isa-isa niyang inilabas ang laman na mga litrato, screenshots ng messages, bank statements, at hotel receipts. Tahimik na tinignan ng abogado ang bawat isa. Malinis po ang pagkakaipon niyo. Matagal na to? Matagal ko na pong alam. Hindi lang ako nagsalita. Napatingin sa kanya si Attorney Reyes. Bihira yan. Hindi ko kailangan sumugod agad.
Kaya minabuti kong planuhin ang lahat. Good, because that helps. Sinara nito ang folder. Ngayon pag-usapan natin ang properties. Tumango si Sheen na parang yun talaga ang hinihintay niya. Ano po ang maaari nating gawin? Ano po yung mga ari-ariang conjugal? Tanong ng abogado. Ang bahay, 3 sasakyan, 2 negosyo at ang beach property sa Batangas. Tandaan mo, normally hati dyan. Hindi. Napataas ang kilay ng abogado. Can you please explain? Lahat ng negosyo ako nagpatayo. I have my documents. Ang bahay nakapangalan sa aming 2 pero may prenup kami. Kinuha ng abogado ang papel at binasa. Under this agreement, yes. Majority ng share is yours. At ang beach property, minana ko sa magulang ko. So, I don't think so part ng conjugal pero na-mention ko. Correct. Tumahimik siya sandali. Saka tumingin kay Sheen. So you're saying, halos lahat mapupunta sa'yo. Hindi halos, kundi lahat. Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Maaaring lumaban ang asawa niyo. Then let him. Pero gusto ko malinaw na wala akong iiwan sa kanya. May dahilan po ba kung bakit lahat ng ito gusto niyo mapunta sa inyo? Dahil habang niloloko niya ako, pinagkakatiwalaan ko siya. Pinapasok ko siya sa buhay ko, sa negosyo ko, sa pera ko. At ang malala pa, kaibigan ko ang naging kabit niya. Tahimik si Attorney Reyes. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako maghahabol. Ang gagawin ko lang, kukunin ko yung sa akin. Understood. Binuksan niya ang laptop. We'll file immediately. Pero expect resistance, emotional manipulation at gaslighting. Oh, come on. Sanay na ako. May anak po ba kayo? Wala. That simplifies things. And one more thing. Ayoko malaman niya agad. Gusto ko kapag inabot sa kanya ang papel, wala na siyang laban. Alright, we can arrange that. Tumayo si Sheen. Inabot niya ang ballpen na inilapag ng abogado. Basahin niyo po muna. Binasa niya unang pahina. Walang panginginig ang kamay niya habang pumipirma. Pagkatapos binalik niya ang ballpen. Tahimik ang opisina nang lumabas siya. Sa hallway, huminto siya sandali. Pinasok ang kamay sa bag. Hawak ang cellphone. May mga missed calls mula kay Jack. Hindi niya sinagot pero napangiti siya. Kinahapunan, nagtungo si Sheen sa kaibigan niyang si Mara. Pagkabukas pa lang ng pinto, sinalubong siya nito at may hawak pa itong baso ng iced tea. Oh, mukha kang taong may balak ah. May oras ka ba ngayon? Para sa'yo, always. Umupo sila sa sala. Si Mara ang unang nagsalita. So, kumusta ang buhay may asawa? Patapos na. Ha? Nag-file na ako para sa separation. What? I mean, finally, you did the right thing. Alam mo, natagal ko na hinihintay na may gawin ka or gumalaw ka na. Sorry, it took so long. Kasi nag-observe pa ako and I had to plan it. Alam mo, nakakatakot ka? Nagkatawanan sila dahil sa sinabi ni Mara. Pero teka, anong plano mo kay Christine? Nothing. Alam mo, ikaw sinungaling ka. Ngumiti naman si Sheen. Fine, I have a plan. Ah, look at her. There it is. Kinuha ni Sheen ang cellphone niya at nilapag sa mesa. I won't do anything illegal. Hindi ako gagawa ng sobrang sama. Sayang naman. Biro ni Mara. But pwede ko siyang paalalahanan that she's replaceable. Oh, I love this version of you. Nag-swipe si Sheen sa phone. Pinakita ang isang screenshot, delivery confirmation ng isang anonymous package. Bulaklak? Para saan? It's a condolence flowers. Oh my God, you're so savage. Not yet. May kasunod pa yan. Christine likes control. Kapag nawawala yung control na yun, nababaliw siya. Ah, kaya mo siya tatakutin nang hindi mo siya hinahawakan. Exactly. O, anong ginawa mo na? Pinatikim ko lang ng butiki sa pagkain. Oh my God!
You're not kidding? Hindi ka nagbibiro? Hindi ka ba natatakot na gumanti siya? No? Bakit? Dahil ginago nila ako. Niloko nila ako. Kaya hindi ako dapat matakot. Sila ang dapat matakot sa akin. Napangisi si Mara na parang proud na proud sa ginawa ng kanyang kaibigan. Kaya sa araw na yon, pinag-usapan pa nila ang ibang balak na gawin ni Shin sa babae at sa asawa nito. At todo suporta naman si Mara. Ilang linggo ang lumipas, napilit binubura ni Christine sa isip niya ang pagkain niyang may butike. Sinabi niya na lang sa sarili na baka aksidente lang at baka may nangyari sa kusina. Na baka pinaglalaroan lang siya ng isip niya dahil sa kaba. Pero kahit anong pilit niya, may kung anong malamig na pakiramdam na ayaw mawala. Parang may matang nakatitig sa kanya kahit mag-isa siya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng sala, may kumatok sa pinto. Delivery po. Napatingin siya sa orasan. Wala naman siyang naalalang may in-order siya. Sandali. Sabi niya na bahagyang nag-aalinlangan. Pagbukas niya ng pinto, iniabot ng delivery guy ang isang kahon. Katamtaman ang laki. Walang pangalan ng sender, walang logo. Plain cardboard lang. Para po sa inyo, ma'am. Sabi ng lalaki. Kanino galing? Nagtatakang tanong ni Christine. Umiling ang delivery man. Wala po nakalagay eh. Napakunot ang noo ni Christine sa sinabi nito. Sige. Salamat. Pagkasara ng pinto, inilapag niya ang kahon sa mesa. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Siguradong prank lang to. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang gunting at dahan-dahang binuksan ng tape. Pag-angat pa lang ng takip, napasigaw na siya at napaatras. Natumba ang upuan sa likod niya. Mula sa loob ng kahon, bumungad ang halo-halong patay na ipis, maliit na daga, isang butike, at gumagalaw-galaw ng mga uod. May amoy na agad na kumalat. Mamasa-masa, masakit sa ilong. Dahil nabubulok na ito. Putang ina! Halos hindi niya mabigkas ang pagmumura. Nanginginig ang kamay niya habang hinila niya ang phone. Tinawagan ng kaibigang si Liza. Hello, Liza. May pinadala sa akin. Ang laman, Diyos ko, ano ba to? Christine, calm down. Ano yon? Mga patay na hayop. Mga ipis. Daga, butike, may uod pa. What? Sinong gagawa niyan? Di ko alam. Siguro prank lang to. Sa tingin mo ba? Christine, hindi normal yan eh. Tumawag ka ng pest control o kahit sinong pulis na mag-aasikaso niyan. Hindi. Prank lang to. Someone's messing with me. At kailangan ko alamin kung sino siya. Kinabukasan, pilit niyang maging maayos ang araw niya. Tinapon ang kahon, nilinis ang mesa, binuksan lahat ng bintana. Pero kahit maliwanag ang bahay, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya. Sa ikatlong araw may kumatok ulit. Pagbukas niya ng pinto wala namang tao. Sa paanan niya, may bouquet ng bulaklak. Puti, lila, may ribo na itim. Pagkakita pa lang niya, kinakabahan na naman siya. Hindi. Dinampot niya ang maliit na card. 2 salita lang ang nakasulat. Condolence. Sinong namatay? Tinawagan niya agad si Jack dahil natatakot na siya. Jack, may mga nagpapadala sa akin ng kung ano-ano. Anong ibig mo sabihin? Bulaklak na panglamay. Christine, baka naman nagkamali lang ng address. No? This is not random anymore? Nag-overthink ka lang. Relax. Pinutol ni Christine ang tawag pero hindi siya naging kalmado. Sumunod ang mga araw na parang bangungot sa kanya dahil sunod-sunod ang pinapadala sa kanya at hindi niya naman alam kung kanino galing. Isang gabi, pag uwi niya, bukas ang ilaw sa kwarto kahit sigurado siyang pinatay niya yun bago umalis. Hello? Tawag niya sa paligid pero walang sumagot. Sinara niya ang pinto at nilock.
Umupo siya sa sofa, niyakap niya ang sarili. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Bulong niya ng paulit-ulit. Pero gabi-gabi hindi siya makatulog. Bawat tunog ng kahoy, bawat kaluskos ng hangin, parang may kakaiba. Isang gabi, habang nasa kusina siya, may narinig siyang kalabog sa labas. Hello? Pagbukas niya ng pinto, may isa pang kahon sa may pintuan. Hindi niya ito agad binuksan. Tumayo lang siya doon, nanginginig. Please, tama na, please. Sa wakas, binuksan niya. Wala itong laman pero sa ilalim ng kahon, may nakadikit na maliit na papel. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Isa kang manloloko. Malandi. Napaupo siya sa sahig. No. This is not happening. Kinabukasan hindi niya nakinaya. Pumunta siya kay Jack. Halos maputla at takot na takot. Halatang walang tulog. Jack, may nangyayari sa akin. Christine, what happened to you? May mga nagpapadala sa akin ng mga kahon. Patay na hayop, bulaklak ng patay, mga sulat na wala namang pangalan pero hindi niya na maituloy ang sasabihin. Napakunot noo si Jack. Ba't ngayon mo lang sinabi? Because I thought this is just a prank. Pero hindi na to normal. May kaaway ka ba? Wala. Christine, ba kasi? Don't mention her name. Jack, natatakot na ako. Hindi na ako mapakali sa sarili kong bahay. Sige, huminga ka muna. You don't understand. Parang may naglalaro sa isip ko. Parang gusto nila ako mabaliw. Christine, walang gagawa niyan kung walang dahilan. So you're telling me kasalanan ko pa? No. Pero may alam ba si Sheen? Hindi. Wala. Tumahimik si Jack. Jack, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya to eh. Napabuntong hininga si Jack na pilit pinapakalma si Christine na hindi na alam kung anong gagawin. Maski si Jack wala na ring alam. Iniisip nilang baka si Sheen na may kagagawan. Pero kalaunan pinagsawalang bahala nila. Umuulan nang dumating si Christine sa bahay ni Sheen. Nakatayo siya sa harap ng gate, basang-basa ang buhok, nanginginig ang mga kamay. Ilang beses siyang huminga bago pinindot ang doorbell hanggang bumukas ang pinto. Si Sheen ang bumungad, nakaputing long sleeve. Simple ang ayos at kalmado ang muka. Walang bakas ng galit, walang bakas ng gulat, na para bang inaasahan nito ang pagdating niya. Christine, what happened to you? Sa isang iglap, bumigay ang tuhod ni Christine. Napasandal siya sa pader, halos mapaupo. Sheen, pwede ba akong pumasok? Hindi agad sumagot si Sheen. Tiningnan niya ang itsura ni Christine. Maputla, namumugto ang mga mata, parang ilang araw nang hindi natutulog. Okay, pasok ka. Pumasok si Christine. Tumulo ang tubig mula sa buhok niya papunta sa sahig. Upo ka, kukuha kong tuwalya. Pagbalik ni Sheen, inabot niya ang tuwalya at isang baso ng mainit na tsaa. Inom ka muna. Nanginginig ka. Tinanggap yun ni Christine na parang lifeline. Uminom siya pero halos hindi niya malasahan. Thank you. Ano nangyari? Umupo na si Sheen sa tapat niya, tuwid ang likod at nakatiklop ang mga kamay. Sa tanong na yon, tuluyang bumagsak ang luha ni Christine. Hindi ko na kaya. Sheen, may mga nagpapadala sa akin ng mga kahon. May mga lamang patay na ipis, daga, butike, may uod pa. Tapos may bulaklak ng panlamay, walang pangalan, wala man lang sender. Diyos ko! Nanlaki ang mga mata ni Sheen. At gabi-gabi, parang may gumagalaw sa bahay. May ilaw na bukas kahit pinatay ko naman. Huminga siya ng mabilis na parang nauubusan ng hangin. I can't even sleep. Hindi na ako mapakali. Dahan-dahang lumapit si Sheen at nilagay ang kamay sa balikat niya. Christine, ba't di mo sinabi agad? Umiling si Christine. Natakot ako. Akala ko prank lang. Pero hindi na to normal. Saglit na tumahimik si Sheen. Sa tingin mo, sinong gumagawa? Napatingin si Christine sa kanya nang may takot at hiya sa mga mata.
At isang matagal nang kinikimkim na kasalanan na naglaho sa mata niya. Hindi agad nakasagot si Sheen. Sa halip dahan-dahan niyang hinila si Christine palapit at niyakap. Shh! Tahan na. You're safe here. Napahagulhol na si Christine. Tuluyang bumigay sa yakap. Ilang sandali silang ganon. Dito ka muna. Stay here with me kahit ilang araw lang. Hanggat kailangan mo. Sheen, hindi pwede. Pwede. Hindi ako papayag na umuwi ka mag-isa. Hindi ka pwedeng mag-isa. May bahid ng hiya sa mukha ni Christine, pero deep inside masaya siya. Napayuko naman ang babae. You shouldn't be this kind to me. Ngumiti si Sheen. Hindi to tungkol sa kabaitan, it's about doing what's right. Tumayo si Sheen at kinuha ang isa pang tuwalya inabot kay Christine. Mag-shower ka muna, warm water. Ipe-prepare ko lang ang guest room. Habang naglalakad papuntang banyo si Christine, napatingin siya pabalik. Salamat, hindi ko to makakalimutan. Pagkasara ng pinto, nanatiling nakatayo si Sheen sa gitna ng sala. Unti-unting nawala ang lambot sa kanyang muka. Napalitan ng malamig na tingin. Huminga siya ng malalim saka naglakad papuntang bintana. Ilang minuto ang lumipas, naghanda si Sheen at inayos niya ang kama. Paglabas ni Christine, mas maayos na ang itsura pero basa pa rin ang buhok. Pero mas okay na. It feels lighter, sabi niya at tipid na ngumiti. Good? Tsaka ulit? Tumango si Christine at umupo sila sa gilid ng kama. Christine, about sa mga kahon na sinasabi mo, do you think there's a pattern or timing? Parang after midnight, laging Tuesday or Friday, and the flowers laging white. Okay. Why? You think? I think may gustong manakot sa'yo. Exactly how I feel. Hinawakan ni Sheen ang kamay niya, but not anymore. May kumpiyansa sa boses ni Sheen na ikinagulat ni Christine. Bakit? What are you going to do? Nothing reckless, but I won't just sit and wait. Tumayo siya at kinuha ang phone sa mesa. I already installed extra locks here. Cameras too, discreet ones. And tomorrow, we'll talk to someone quietly. Police? Maybe? Or maybe not yet? Mag-gather muna tayo ng facts. Okay, I trust you. Try to sleep. Nakangising sabi ni Sheen at inaayos ang kumot. I'll be in the next room. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sheen? Whatever happens, I'm sorry. Hindi na sumagot si Sheen. Pinatay niya ang main light. Iniwan ang night lamp na bukas. Sa katahimik na lumabas. Walang kaalam-alam si Christine na napapaikot na siya ni Sheen mismo. Ilang araw pinanatili ni Sheen si Christine at nagpanggap na wala siyang alam na pumapasok ang kanyang asawa sa silid na tinutuluyan ni Christine. Walang kaalam-alam ang dalawa na may hidden camera sa loob ng silid na yon. Kaya naman huling-huli sila ng dalawa. At dahil doon mas tumitibay ang ebidensya pero nanatiling tahimik ang legal wife. Isang araw, nasa ibaba si Sheen. Abala sa kusina. Sa itaas naman ng kwarto si Jack. Nakatayo si Christine sa gitna, hawak ang cellphone at nakangiti. Grabe no, tanga pa rin ang asawa mo. Di man na nakakahalata. Napangiti si Jack at sinara ang pinto. Huwag kang maingay. Takot ka no? Nasa baba lang siya eh. Exactly. Kaya kailangan natin mag-ingat. Tumawa si Christine at hinawakan ng manggas ng polo ni Jack. Nagtagpo ang kanilang paningin. Miss mo ba ako? Oo. Sagot ng lalaki. At naglapat ang kanilang mga labi. Nagpalitan ng halik. Bumaba ang halik ni Jack sa kanyang leeg. Napakapit naman siya sa leeg nito. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang makita kung ano ang nasa kama. Napatili siya. Tumalon palayo. Diyos ko! Napaatras si Jack. Ano nangyari? Tinuro ni Christine ang kama.
Nanginginig ang kamay. Sa pagitan ng mga unan, may teddy bear, luma, punit, at basang-basa ng dugo. Ang pula ay kumalat sa tela. Napamura si Jack. Nanlalaki ang mga mata. Ano yan? Hindi ko alam. Wala to kanina. Nanginginig siyang napaupo sa sahig. Ayoko na! Ayoko na! Sa ibaba naman, narinig ni Shin ang sigaw. Napatigil siya at inilapag ang tasa. Dahan-dahan siyang umakyat. Ba't may dugo? Ba't may teddy bear? Shh! Baka prank yan. Prank? Jack, hindi to magandang prank. Bumukas ang pinto. Pumasok si Shin na kalmado. Ano nangyayari? Nanigas silang dalawa. Shin, may nakita lang si Christine. Tumingin si Shin sa loob ng silid, sa kama, at sa teddy bear na duguan. Christine, anong ginagawa mo sa kwarto ng asawa ko? Pumunta lang ako dito para... Para? Para maghanap ng charger. Naiwan daw niya yung kanya eh. Sa kwarto mo? Baka kasi nadala ni Jack. Pagpapalusot ni Christine, na umiwas ng tingin. Tahimik si Shin ng ilang segundo. Ang mga matay dumapo sa mukha ni Christine na maputla, pawisan, saka sa teddy bear. Strange. Di ko alam na may ganyan dito. Hindi rin namin alam. Natakot ako. Sigaw ni Christine. Alam mo, Christine, ganito, yung napapanood ko sa TV. Ganito yung ginagawa sa mga kabit eh. Makahulugang sabi ni Shin. Natigilan si Christine na mas lalong namutla. Nanigas din si Jack habang nakatingin sa asawa na siya namang napahalakhak. Ano ba kayo? Joke lang yun. O siya ako nang bahala dito. Ani Shin at umalis ng may ngisi sa labi. Iniwan niya ang dalawa na kinakabahan at natatakot na. Ilang araw makalipas sa mangyari, nararamdaman pa rin ni Christine ang takot pero pinagsawalang bahala niya muna dahil sumapit na ang kanyang kaarawan. Puno ng ilaw ang buong event hall. Gold at white ang tema. Christine's favorite. May mga fairy lights sa kisame. May malalaking lobo na hugis numero ng edad niya. At sa gitna isang mahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain. Masaya ang lahat, nagtatawanan, palakpakan, tunog ng kutsara at baso na nagbabanggaan. Si Christine ay nasa gitna ng lahat. Nakasuot ng eleganteng champagne-colored dress. Mahaba ang buhok, naka-soft curls. Ngiti siya ng ngiti, pero may bahid ng kaba sa mata. Ilang araw na siyang di mapakali, pero pinipilit niyang itaboy yon ngayong birthday niya. Happy birthday, babe. Palihim na bulong ni Jack habang inaabot ang regalo. Thank you. Sa di kalayuan tahimik lang si Shin. Naka-black dress. Simple pero elegante at kalmado ang muka. Hawak niya ang wine glass pero hindi niya iniinom. Nakatingin lang siya, nagmamasid. Lumapit si Christine sa kanya na may pilit na saya sa boses. Shin, I'm so glad you came. Did you enjoy the food? Of course. Happy birthday. Thank you. Sagot ni Christine. Pero hindi niya alam kung ba't parang may malamig na dumaan sa likod niya. Tumugtog ang background music. May host na umakyat sa stage. Ladies and gentlemen, let's give it up for the birthday celebrant Christine. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti naman si Christine habang kumakaway. Before we continue the program, we have a special presentation prepared by very special someone in Miss Christine's life. Napatingin si Christine kay Jack. Ikaw to? Umiling naman si Jack at halatang naguguluhan. Hindi ako. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Shin mula sa kinauupuan. Tumahimik naman ang paligid. I prepared it for Christine. May mga napangiti, may mga napa, "Aww!" Akala ng lahat. Sweet surprise. Shin, you didn't have to. Natatawang sabi ni Christine. Oh, I have to. Tumango siya.
at bahagyang naglakad patungong tech booth hanggang sa biglang nagdim ang ilaw at nag-flash na sa projector ang kanyang inihanda. Sa una, normal lang. Mga larawan ng party, mga candid shots, tapos biglang nagbago ang screen. Isang video ni na Jack at Christine. Magkahawak ang kamay sa loob ng sasakyan. Kitang-kita din sa video ang ilang beses na paghahalikan ng dalawa. Nanigas si Jack at Christine, napasinghap naman ang karamihan dahil sa gulat. "What's this?" Sigaw na isang bisita. No, that's not right." Napatigil ang video sa eksenang magkadikit ang labi ni na Jack. Lahat ng matay nasa kanila. "Jack?" Mahinang tanong ni Christine, nanginginig ang boses. Hindi makapagsalita ang lalaki. Pawis na pawis ang noon nito. Parang biglang naubusan ng hangin. Lumapit si Sheen, mabagal ang hakbang. "So, this is the part where I stop pretending. Happy birthday. This is my gift to you." "Sheen, wait! I can explain!" "Explain what?" "Kung paano ka nakikabit sa asawa ko? Kung paano mo ko tinawanan behind my back? And how you played victim while fucking my life?" Mas lalong dumami ang bulungan sa paligid. Sheen, Nagtangkang lumapit si Jack pero pinigilan siya ng asawa. "Shut up! Wala ka rin karapatang magsalita." Humarap siya muli kay Christine. "Do you remember? Yung mga gabing umiiyak ka sa takot? Yung mga kahon? Bulaklak na panlamay?" What? Ikaw? Ikaw may kagagawa nun? Ngayon mo lang nalaman? Di ako tanga. Matagal ko nang alam at nakisabay lang ako sa ginagawa niyong panloloko sa akin. "Sheen, please." Isang sampal lang natanggap niya mula kay Sheen. "You know what? Hindi ako galit dahil mahal mo siya. Galit ako dahil niloko niyo ako, ginago niyo ako. Pinagkatiwalaan ko kayo eh. Tapos ikaw kakabit ka sa asawa ko? Bakit wala na ba ibang lalaki dyan sa paligid? You're pathetic. You enjoyed sneaking around too much. You enjoy the fear, the secrecy. Kala mo laro lang lahat. This is not what I like." "Sinungaling ka. Ginusto mo ang lahat. Ladies and gentlemen, meet the mistress and meet my husband." Napayoko si Jack. "Congratulations. Sana naging masaya ang gabi niyo. And I'm done with you too. You disgust me, Jack." Bumalik siya kay Christine. Yumuko para magpantay ang mata nila. "This fear you're feeling? This is just the beginning. Sheen, tumayo ka. Sheen, please, masakit. Huwag ka mag-please sa akin." Isang sampal na naman ang dumapos sa mukha ni Christine. Napasigaw siya at napasubsob sa mesa. "Stop this!" Sigaw naman ng isang babae sa likod. "Look at her! This is the woman who cries every night. Umiiyak pa yan sa akin eh. Ito yung babaeng tinawag akong ate at nagsabing Sheen, ikaw ang inspiration ko. At habang yakap-yakap kita, habang pinapapasok kita sa bahay at buhay ko, hinihila mo pala ang asawa ko papunta sa kama." Sheen, tama na. Isang tingin lang ni Sheen ang sapat na para mapatigil si Jack. "Lumapit ka pa. Sige. At sisiguraduhin ko, hindi lang pisngi mo ang masasaktan, pati na babaeng ito. Sabihin mo. Sabihin mo sa kanila." Hinawakan niya ang panga ni Christine. "Sabihin mo kung ano ka. Sabihin mo kung anong klaseng babae ka." "I'm sorry. Sheen, maawa ka." "Maawa? Ikaw ba naawa sa akin nung halos mabaliw ako kakaisip? Kung ba't nagbabago na sa akin ang asawa ko? Naawa ka ba nung hindi niya na ako mahawakan kasi ikaw na ang iniisip niya at kinakama?" Napaupo ulit si Christine sa sahig. Pero hindi siya binitiwan ni Sheen. Hawak pa rin niya ang buhok nito. Lumapit siya at bumulong sa tenga ng babae. "I want you to live. At dalhin mo pang araw-araw ang kahihiyan na to." Tumayo siya at tinulak palayo si Christine.
na napahandusay na sa sahig. Humarap siya sa mga bisita at humihingal, pero tuwid pa rin ang tindig. Kung may problema kayo sa ginawa ko, pwede niyo akong kasuhan, pwede niyo akong husgahan. Pero hindi niyo pwedeng burahin ang katotohanan. Ang babaeng ito ay isang kabit. Naglakad siya palayo. Iniwan si Christine na pinagtitinginan ng lahat at may pandidiri sa paningin ng mga ito. Hiyang-hiya siya, kaya ang tanging nagawa niya na lamang ay ang yumuko. Napaiyak habang si Jack pinapanood lamang siya. Hanggang sa dumating na ang araw na nagharap-harap sila sa korte. Naaroon si Sheen. Tuwid ang likod. Simple lang ang suot. Puting blusa at itim na slacks. Sa kabilang panig si Jack na hindi makatingin kay Sheen. Sa tabi nito si Christine halatang puyat. Nanginginig pa ang kamay. Pinipilit na maging mukhang matapang. Tumayo si Sheen at marahang huminga. Your Honor, I am filing charges for emotional distress, psychological abuse and harassment against my husband, Jack, and his mistress, Christine. May marahang bulungan sa loob. Napayuko si Jack. Si Christine naman biglang umiyak. Hindi po totoo yan. Hindi ko sinasadya lahat na nangyari. Please, Your Honor. Sit down. Sheen, please. Kaibigan mo ako, di ba? Alam mo yan, hindi ko ginusto. Friends? Christine, wala akong kaibigan na kabit ng asawa ko. Your Honor, we have evidence, messages, packages, and testimonies showing deliberate harassment intended to cause fear and trauma. Objection. Sigaw ng abogado ni Jack. Overruled. Inilabas ng ebidensya, mga litrato ng kahon, bulaklak na panglamay, screenshot ng anonymous messages. Tahimik si Sheen habang pinapakita ang lahat. Sheen, please maawa ka. Hindi ko naman alam na ganito kalala ang mangyayari. Please, forgive me. Forgive you? Dapat bang patawarin ang kaibigang traidor? Hindi ko sinasadya. Sinadya mo. At huwag ka na magsinungaling dito. Sheen, please, tama na. Ako na lang ang sisihin mo, wag na siya. Ikaw? Right, may kasalanan ka. Pero wag mo iligtas ang kabit mo. Lumapit si Sheen kay Christine. Tumayo ka. Please, wag. Tumayo ka. Sorry na, sorry talaga. Order! Hindi pa tapos si Sheen. Lumapit siya, nanginginig na sa galit na matagal niyang kinikimkim. Sinuntok niya ang babae sa panga. Sheen! Sigaw ng abogado niya. Tama na, please. Maawa ka. Maawa? Christine, wala kang awa nung ginamit mo yung pagkakaibigan natin para makapasok sa buhay ko. Malandi ka. Oo, malandi. At ngayon panindigan mo yan. Enough! Miss Sheen, one more outburst. I will have you removed. I apologize, Your Honor, but I will not apologize for defending myself. Miss Christine, do you have anything to say in your defense? Mahal ko lang si Jack. Nagkamali lang ako. Please, huwag niyo akong ikulong. Sumingit si Sheen sa malamig na boses. Love? Hindi yan love. That's convenience. Ego and lust. You love the idea of stealing of wasn't yours. Kasalanan ko to. Sheen, sorry, hindi ko alam kung paano aayusin. Wala ka nang aayusin dahil tapos na ako sa'yo. Tapos na rin ako sa inyong dalawa. Nagbasa ng desisyon ng judge. Temporary restraining order laban kay Christine. Kaso laban kay Jack na magpapatuloy. At preliminary approval ng annulment. Tumayo si Sheen at kinuha ang bag niya. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Christine na umiiyak sa sahig. Christine, ito ang trauma na dadalhin mo hanggang dulo. Remember that. Lumabas si Sheen ng courtroom na hindi lumilingon. Hindi nagtagal na patunayang guilty ang dalawa kaya nakakulong na sila sa magkaibang selda. Tuluyan na ring na-annulled ang kasal ni Jack at Sheen. Mabaho. Yun ang unang sumalubong kay Christine sa bawat pagmulat ng mata niya sa loob ng selda. Hindi niya na mabilang kung ilang linggo siyang naroon. Oy, Malande! Gising na! Sigaw ng isang babaeng preso mula sa kabilang kama.
Nananaginip ka na naman ba? Tawanan ang sumunod. Napayakap si Christine sa kanyang sarili. Nanginginig. Kinusot niya ang mga mata. Gulo-gulo ang buhok, may eye bags na malalim. Ang pisngi halata pa rin ang bakas ng sampal ni Shin. Please, tama na. Ayoko na. Anong ayoko na? Sagot ng isa pa na si Mila. Ang kilalang siga sa loob. Lumapit ito at nakapamewang. Ayaw mo na. Ba't ka pumasok sa buhay na may asawa, ha? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi sinasadya. Kaibigan ka raw. Isa ka palang ahas. Hindi naman ako masamang tao eh. Nagkamali lang ako, mahal ko lang siya. Napapikit si Christine, hawak ang tenga. Parang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tunog ng sampal kasabay ng boses ni Shin. Arte. No ikaw nasa labas ng tapang-tapang mo. Ngayon umiiyak ka. Tahimik dyan! Sigaw ng gwardya. Tumahimik sandali ang lahat. Ngunit pag alis ng yabag bumalik ang mga bulungan. Nababagay ka talaga dito kasi malandi ka. Tama na, wala kayong alam. Tignan mo sarili mo. Isa ka na ngayong bilanggo. Grabe talaga ang karma, no? Hindi ko to ginusto. Hindi ko to ginusto. Hoy, kausap pa ba yung sarili mo? Hoy, baliw ka na ba? Hindi ako baliw. Kayo ang baliw. Wala kayong karapatan. Hoy, wag ka sumigaw dito, malandi. Nadapa si Christine nang itulak siya ni Mila. Tumama ang tuhod niya sa semento kaya napahiyaw siya. Umiyak ka pa. Bagay sa'yo yan. Gusto ko na lang humatay. Please, ayoko na. Drama. Kung ayaw mo na ganito, edi sana di ka nang agaw. Di ko naman inagaw eh. Pinili niya ako. Edi lalong masama. Sikmat naman ni Rhea. Alam mo may asawa pero tinanggap mo. Choice mo yan lahat. Lahat yan, ginawa mo kasi ginusto mo. Sa gabi habang patay ang ilaw, mas lalong lumalala ang takot niya. Bawat galaw, bawat tunog. Akala niya may lalapit para saktan siya. Yakap niya ang sarili, nanginginig. Muling tumulo ang luha niya. Tahimik na ngayon at walang sasalo. Wala nang kakampi sa kanya dahil wala si Jack. Wala na ang kanyang dating buhay. Humagulhol ulit siya ng iyak. Samantala masaya at maayos ang buhay ni Shin. Imbes na umiyak siya at magmukmok dahil sa nangyari, hindi niya yun ginawa. Maliwanag ang umaga sa loob ng glass-walled office ni Shin. Nakatayo siya sa harap ng mesa, naka-white blazer, buhok ay nakaayos pero simple. Walang bakas ng babaeng minsang tahimik lang na nilalapastangan at niloloko. Biglang bumukas ang pinto. Shin! Napalingon siya at napangiti. Mara! Pumasok si Mara suot ang fitted slacks at sleeveless top. May hawak na folder at tablet. Halatang galing sa meeting. Lumapit agad dito at biglang niyakap si Shin ng mahigpit. Proud na proud ako sa'yo. Hindi mo alam kung gaano. Ikaw naman ang drama mo. Hindi to drama, no? Look at you, tang ina Shin, ang layo na narating mo. Umupo sila sa couch, sa gilid ng opisina. Si Mara ang unang nagsalita ulit. Do you remember? Noong mga araw na halos ayaw mo nang pumasok sa work kasi nanginginig ka pa. Kasi takot ka kasi feeling mo kahit anong gawin mo talo ka pa rin. Pero ngayon, look at you. Ikaw na ang hinahabol ng mga investors. Ikaw na ang tinatawagan. At ikaw na ang may final say. Hindi ko lang din nakalain, Mara. Kala ko noon kapag nawala siya, kapag nawala sila, mawawala na rin ako. But it did not happen. Mas umangat ka pa, di ba? Tumayo si Shin at naglakad papunta sa desk niya. Binuksan niya ang laptop, pinakita ang mga graphs, figures, emails. Tignan mo to. Last quarter, tumaas ng 35% ng revenue. Yung branch na akala nila malulugi. Ito ngayon ang pinaka-stable. Oh naman, grabe ang lupit mo sa negosyo ah. Hindi ako naging malupit. Naging matatag ako. Natuto akong hindi magpadala sa emosyon kapag trabaho na ang usapan. Pero ngayon, sarili ko muna asikasuhin ko. Sandaling katahimikan ang bumalot. You know what? Sabi ni Mara. Nung nasa courtroom ka, nung nakita kitang hindi umatras,
Sabi ko sa sarili ko, wala na yung dating Shin, na ibang babae ka na. Of course, hindi ko kayang maging mahina ulit. Dahil ayaw ko. Ayoko na maulit lahat. Good! Kasi hindi na bagay sa'yo maging mukhang biktima, no? May kumatok sa pinto at sumilip ang assistant niya. Ma'am Sheen, ready na po yung team for the strategy meeting. Okay, 5 minutes. Pag-alis ng assistant, humarap ulit si Mara sa kanya. And one more thing, may offer ka sa Singapore. Regional expansion. Ikaw ang gusto nilang head. Really? Really? Ikaw ang hinahabol. Hindi ka na naghahabol. Dati, akala ko ang tagumpay kapag may taong pipili sa'yo. Kapag may lalaking mananatili. Ngayon alam ko na. Ang tagumpay ay kapag pinili mo yung sarili mo. At pinili mo yung tama. Now I'm ready. Sa meeting, sa expansion, sa lahat. Yan ang gusto ko marinig eh. Shin? Hindi lang ako proud sa'yo dahil lumaban ka. Proud ako kasi hindi ka nakatulad nila. Hindi ka naging masama. Naging mas mahusay ka. Thank you, Mara. Kung wala ka, baka hindi ko rin kinaya. Hoy, partners tayo ah. Kung aangat ka, aangat tayo dalawa. Naglakad sila palabas ng opisina. Magkatabi habang nagtatawanan. At nagpapasalamat si Shin dahil may kaibigan pa rin siyang kagaya ni Mara na totoo sa kanya. 5 taon ang lumipas, ibang-iba na ang buhay niya. Masaya siya at akala niya hindi na siya magmamahal. Pero nagkamali siya dahil nakilala niya si Han sa isang bar. Nung gabing lasing siya at pagod sa lahat, lalo na sa trabaho. Ngayon asawa niya na si Hans. Na hindi pinaramdam sa kanyang may kulang siya dahil mahal na mahal siya nito ng sobra-sobra. May 2 na silang anak. Isang makulit na little girl na palangiti at isang baby boy na tahimik pero clingy. At sa bawat tawa sa bahay nila, alam ni Shin, she didn't lose her past. She survived it. Mommy! Napapikit si Shin, napangiti kahit antok na antok pa. Here we go. Kasunod doon ay isang boses. Mommy, si Kuya kinuha teddy ko! Di iniram ko lang. 7 a.m. pa lang, Lord. Di pa ako nakakapagkape. Reklamo niya. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Hans. Hawak ang mug ng kape. Halatang amused. Good morning, asawa ko. Gising na ang circus. Anong ginawa mo? Nothing. I just existed. Biglang pumasok ang 2 bata, si Luna at si Liam. Si Luna ay 5 taong gulang at si Liam 3 taon. Mommy, si Kuya kinuha yung teddy ko. Di shared yun, sabi ni Daddy, sharing is caring. Napatingin si Shin kay Hans. I plead the innocent. Daddy! Okay, time out. Anong nangyayari? Gusto ko yung teddy ko, di siya marunong magpaalam. I know how to. Luna, akin muna. Hindi yun paalam statement yun. Ilang sandali pa silang nagtalo. Maya-maya, napabuntong hininga na lang si Shin. Lumabas silang lahat papuntang kusina. Habang naglalakad biglang huminto si Luna. Mommy. Yes, baby. Pwede ice cream for breakfast? No. Daddy. No, breakfast muna. Unfair. At nagtalo pa nga silang pamilya dahil lang sa simpleng hiling ni Luna na hindi napagbigyan. Maya-maya pinagmasdan ni Shin ang 2 anak na nagtatawanan, naglalaro, habang nag-aagawan ng tsinelas. Maraming tanong si Luna at Liam sa kanilang mga magulang. Pero nasasagot naman ito ni Shin at Hans ng maayos. Mommy, ba't ikaw ang mommy ko? Because I carried you in my tummy? Pero bakit ikaw? Maraming mommy sa mundo. Ngumiti si Hans, umupo sa tapat nila. Because mommy was brave. Brave? Like superhero brave? Mas matapang pa. So ikaw ang superhero ng house? Hindi sino? Kayong 2. Cool! Mommy, ba't may asawa ka? Luna, anong tanong yan?
Curious lang eh. Si Ella sa school sabi wala raw siyang daddy. Alam mo baby, iba-iba ang family. Pero kami, ni daddy nyo, hindi mawawala sa inyo. But we have a daddy. Exactly. At dapat, maging thankful tayo doon. Hanggang sa mag-request ng yakap si Liam. Niyakap niya ang dalawang bata. Sa gitna ng tanong, tawanan at kaguluhan. Napangiti si Sheen. Nasa sala ang dalawang bata. Si Luna ay nakahiga sa carpet. Yakap ang teddy bear. Habang si Liam may hawak pang laruan. Sa kusina si Hans nag-aayos ng mga pinggan. Si Sheen nakasandal sa counter. Hawak ang mug ng tsaa. Pagod ang katawan niya pero payapa ang puso. Hey, you okay? Yeah, just thinking. About what? About us? Good or bad? Of course good. Very good. Lumapit si Hans at umupo sa tabi niya. You're quiet. That usually means may big thoughts ka. You really know me, no? Years of practice. Sandaling katahimikan ang dumaan. Hans, thank you ah. For what? For everything. For staying. For choosing me. For choosing us. That's easy. I love you. Hindi yan madaling gawin. Why are you saying this now? Kasi may mga araw na nagigising ako na may takot. Na baka mawala lahat ng ito. Na baka panaginip lang ang lahat. Sheen? Let me finish. May mga gabing bumabalik yung dating sakit na naranasan ko. Yung pakiramdam na hindi ako sapat. Yung takot akong maiwan. Pero araw-araw pinapakita mo sa akin na mali yung isipin. All the time. By doing what? By being consistent. Hindi ka lang nandito kapag masaya ako. Nandito ka kahit irritable ako. Kahit tahimik ako. Kahit di ko alam kung anong gusto ko. This is marriage. Tumawa si Sheen. Exactly. Lumapit siya ng konti. Sinandal ang ulo sa balikat ni Hans. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang binago mo sa buhay ko. Hinaplos ni Hans ang buhok niya. You did that to yourself. No, you helped me. Hans, Yes, love? do you remember the night we met? How could I forget? You were drunk. Emotionally drunk lang. Sure. You cried over fries. Because they were cold, no? And life was unfair. You told me your whole life story in one night. And one more thing, nakakatuwa na hindi ka tumakbo nun. Why would I? Because I was messy. Broken, angry, hindi pa healed. Hinawakan ni Hans ang kanyang pisngi. You were honest. That mattered. Napaluha si Sheen. Salamat di mo ako tinanong kung ba't ako wasak. You just simply accepted me. Because people don't need interrogation. They need patience. You gave me that. Sheen, you gave me something too. Purpose. Before you, I was floating. Okay lang, pero walang direksyon. With you, I want to be better. For us, For our kids. you're a good father. I am trying every day. Hindi lang trying. You always show up. Thank you. Stop thanking me. We're a team. Still, thank you for loving me the way I needed it. The way you deserve. Hans, promise me something. Kapag nakita mong bumabalik ako sa takot na nararamdaman ko, just hold my hand. Paalalahanan mo ako na safe na ako. I promise. At kapag pagod ka na, nandito lang ako para sa'yo. Nagkatinginan sila. Maya-maya tinawag sila ni Luna. Can I have water? Of course. Tumayo si Hans at nag-offer. Ako na. Habang kinukuha ni Hans ang tubig, napatingin si Sheen sa mga anak niya. Nang bumalik si Hans, iniabot niya ang baso kay Luna. Hinalikan ng noo ng bata, saka bumalik kay Sheen. See? Everyday life. My favorite kind.
Hindi ko man alam kung ano mangyayari bukas. Pero ngayon, okay tayo. Tumango si Sheen. More than okay. Niyakap siya ni Hans ng mahigpit at tahimik. Thank you. Bulong niya sa dibdib nito. Always. Sagot naman ni Hans. Sa huli, natutunan ni Sheen na ang tunay na pagtatapos ay hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapayapaan. Ang mga sakit na minsang halos pumatay sa kanya, naging patunay ng lakas na hindi niya akalaing meron siya. Sa piling ni Hans at ng kanilang mga anak, pinili niyang mabuhay hindi para maghiganti, kundi para magmahal. At doon niya natagpuan ang tunay na panalo. Isang buhay na tahimik at masaya. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maaari niyo pong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, and comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!